Unahin ko muna si Pastor Gibuloy. Alam mo, Pastor, kung talagang wala kang kasalanan, siguro pwede ka naman dumiretso sa NBI o kaya kung ayaw mo sa kapulisan dahil may masama kang experience dito kay Tore, sa NBI ka sumuko. Ewan ko, baka ngayon, bago na yung administrasyon ng NBI, baka matitino na sila. Kasi ako, hindi maganda experience na nasubukan ko dyan sa NBI. Oo, dadami kaso mo dyan. Oh, totoo naman yon. Ngayon, siguro bagong admin na, kaya bago naman, hindi naman lahat ng NBI may maling ginagawa. May mangilan-ngilan lang. Sa lahat naman ng sangay ng gobyerno, laging may mangilang-ngilang bulok para hindi na nadadamay yung mga kawawang nagtatrabaho lang sa simbahan, yung mga taong simbahan, yung iyong mga mananampalataya. At the same time, may namamatay na, 7 na. Para naman dito sa mga kapulisan, wala naman ako masasabi sa inyo, sumusunod lang naman kayo sa utos. Ngayon, para kay General Torre, nilusob mo yan, may casualty. Ang tanong ko, may nahuli ka ba? Nahuli mo ba yung isineserve mo yung warrant of arrest? Dapat pagka ganyang may casualty, at least man lang, maipakita mo sa aming mamamayan na nahuli mo yung kriminal. Ngayon, kung wala ka rin nahuli at may casualty din, hindi ko malaman, General, kung ob-ob ka o talagang pasikat ka lang. Abay, hindi na tama yan, General. Abay, may patay na eh. O, di ba? Nag-serve ka ng warrant. Okay. Kailangan bang may mamatay pag nag-serve ng warrant, General? Hindi, ato, opinion ko lang. Kayong dalawa, pagsasabihan ko. Natural lang, okay yan, tama yan, mag-serve ka ng warrant. Pero kailangan ba na magkaroon ng casualty? Kailangan bang may mamatay na taong simbahan lang? Wala naman akong pakialam sa pananampalataya nila. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang pananampalataya. Mayroong Iglesia ni Cristo, may Katoliko, may born again. Ibig sabihin, yung bang taong simbahan ng Katoliko at taong simbahan ng born again, magkaiba ba yun? Hindi ba parehong taong simbahan lang din yon? Bakit kailangan may madamay na taong simbahan? Bakit kailangan may mamatay na taong simbahan? Wala namang kinalaman doon sa warrant yan. Pag ba nag-serve ka ng warrant, dapat ba may mamatay para maipakita mong matapang ka, General? Abay, kung talagang matapang ka, wag mong gamitin yung pagka-general mo. Halika, tayong dalawa, magsuntukan tayo. Wag mong gamitin pagka-general mo. Wag kang gagamit ng pulis. Tayong dalawa lang. Kung talagang matapang ka. Kailangan ba, pag nag-serve ka ng warrant, kailangan may mamatay na inosente? Kailangan may mamatay na sibilyan? Para ipakita mong matapang ka. Para ipakita mong, dapat kang masunod. Don't play God. O para sa iyo naman, Pastor Apollo Kibuloy, abay, sumuko ka na. 'Di ba? Nadadama yung mga sibilyan eh. Sinasabi ni General Torre, ginagawa mo silang human shield. Ayoko rin naman sanang maniwala, pero dahil nga nagtatago ka, ganun na yun lumalabas. So kung susuko ka, siguro naman, pumunta ka sa NBI, pumunta ka na lang sa DOJ, o kung saan ka pwede sumuko. O gusto mo sa Senate ka sumuko dahil yun naman na nag-issue ng warrant sa'yo. O para doon ka na lang magpakulong sa Senado na habang nililitis yung kaso mo. Para hindi nadadamay yung mga inosenteng tao. Tandaan mo, Pastor, maraming naniniwala sa'yo. Maraming nagmamahal din sa'yo. So hindi ka pababayaan ng Diyos kung talagang totoo yung ipinaglalaban mo. So yun, kasi dito nadadamay mamamayan eh. Yung mga walang kinalaman eh. Tignan mo to, 7 yung patay daw oh. Ngayon, ikaw naman, General Torre, tama ba yun na, okay, nag-serve ka ng warrant? Kailangan ba may casualty? Kung sasabihin mong hindi sinasadya yun, namatay na yun, pananagutan mo pa rin yun. Bakit? Ikaw ang lumusob doon. Ngayon, kung sige, ayan na, nilusob mo na, may nahuli ba? Support mo, ipaalam mo sa aming mamamayang Pilipino na nahuli mo yung kriminal. Abay, pagka hindi mo nahuli yung kriminal at ganyan na nangyari, may casualty pa, ay nasa iyo na lahat ng intelligence, nasa iyo na lahat ng kapangyarihan para malaman mo kung nandyan yan, wala ka namang nahuli. Ano yun? Ipinakita mo lang na siga ka? Ay ub-ub ka? O kita mo, mga may sakit sa puso yung namatay. Dapat yun, binibigyan mo ng consideration yun, General. Mas lalo kang magiging magaling na General. Dapat in-anticipate mo lahat na pwedeng mangyari yun. Hindi yung gusto mo lang ipakita na, General ako regional director dito, ako dapat ang masunod. Hindi ganon. Tandaan mo, General. Tandaan mo, weather yan.
Maniwala ka sa akin. Baka mamaya, lahat ng mga nangyari na yan, dumating yung weather na ikaw naman ang pinipersecute nila. Ando na tayo, general ka na eh. Walang problema mag-serve ng warrant. Okay yan. Kung si Kibuloy yan, o kaya yung may mga ano, kahit mamatay yan, okay yan. Pag si-serve nyo yan pumalag Pero yung taong simbahan wala namang kinalaman, dapat in-anticipate nyo yun. Dapat in-anticipate nyo na may masasaktang sibilyan. Lagi yung tatandaan, kayo dapat ang proteksyon ng mamamayan. Kayo dapat yung huling sandigan ng maliliit nating kababayan. Ang nangyayari, parang sa tingin ko lang, according lang doon sa napanood kong video, ilang tao lang yung kukunin nyo, mas marami pa yung namatay kaysa doon sa inisyuhan nyo ng warrant. So, dapat matigil na yan ganyan. Dapat matapos na yan. So, hindi maganda Hindi maganda, General. Alam mo, General, nung nung nag-pandemic, naalala ko, binabanatan mo ako nun Di ba? Binabanatan mo ako nun, General, no? Hindi mo lang ako mabanatan nun. Hindi mo lang ako mabanatan nun dahil alam mo, ang daming general sa likod ko, di ba? Kinalimutan ko na yon. Naaalala ko lang. Kaya kita pinupuna kasi merong hindi tama, General Taong simbahan yan Yung may taong simbahan, may namatay 7. Dapat na-anticipate mo yun. May nahuli ka ba? Wala, di ba? Ano yun? Papogi points lang? Doon sa mga kapulisan, wala akong magagawa. Alam ko, wala naman akong pwede sabihin sa inyo. Sumusunod lang naman kayo sa general nyo, di ba? General, may nahuli ka ba kahit isa doon sa mga hinahanap mo? Wala, di ba? Anong utak kaya meron tong general na to? Bagay, no wonder. Nung namimigay ako ng bigas, sabi, wala daw bigas. Nung namimigay, Kernel pa lang to nung namimigay ako ng PPE, wala raw akong binigay na PPE. Asan daw yung PPE? Di ba? Pero kinalimutan ko na yun kaya lang, nakita ko na naman, papogi na naman si Kamote. Ay, nako. Asa na? Ano na yung report mo sa taong bayan? General, nahuli mo ba yung isa-serban mo ng warrant? Kung nahuli mo si Kibuloy, okay yan. Pwede natin masabi yan na talagang nagkaroon ng gulo dahil ito si Kibuloy ginagamit niya yung mga sibilyan as human shield. No, kaso wala kang nahuli, di ba? Kahit isa, may namatay lang na 7 sibilyan na mga manggagawa ng church o taong simbahan. Wala kang napatunayan, di ba? General ka, dapat ilagay mo na lagi sa konsiderasyon yung mga pangyayari. Diba? Pinag-aralan mo yan Dapat in-anticipate mo yan. Na, dapat dahan-dahan lang. Dapat huwag kayong mananakit ng sibilyan. Ito lang ang target natin. Yun lang ang pakay natin. Itong nasa warrant of arrest. Ngayon, kung talagang nag-resist sila, pwede yun. Kaso, hindi, paano magre-resist to? 6 na pulis, 1 babae ginagapos. 6 na pulis, 1 babae yung ginagapos. Ngayon, gusto kong tanungin sa'yo, General, kung ano yun? Papogi lang? O you want to play God? O you want to prove that you're the regional director and they have to obey you? Ba, sobra naman tapang mo, General. Matapang ka ba dahil General ka at kaya mong mag-isa? O matapang ka dahil alam mong kaya mong utusan lahat ng pulis na nasasakupan mo para gawin yung gusto mo? Kawawa yung mga nadadamay Wala namang kasalanan yun, General Ngayon, kung si Kibuloy yan binaril mo, hindi ako magre-react May warrant talaga namang ina-avoid niya naman yung justice. So, okay ako doon. Pero yung civilian, parang hindi yata maganda yung General. Kasi noon, binatikos din ako niyan Hindi lang niya ako madali-dali noon. Gawa ng, ang dami ring General na tumatawag sa kanya. Kernel pa lang siya noon. Yung sa akin, opinion lang. Sa tingin mo, General Torre, may natirang karangalan sa'yo? Respetado ko yung inyong uniforme. Bakit ang hindi? Respetado ko yan. Yung uniforme mo, General ho yan Alam, mahirap kong abutin yan. Pero ang tanong ko, may nahuli ho ba kayo? Sa tingin ko, ang ginawa nyo lang, gusto nyo lang talagang iparamdam na General kayo. Ano ba, alin ba doon? Ang i-impose yung law, i-impose yung batas, ipairal ang batas, o gusto nyo lang ipakitang matapang kayo? Ang tanong ko lang naman, baka naman matapang ho ba kayo dahil talagang matapang kayo?
O matapang kayo dahil alam nyong meron kayong napakaraming polis na pwede nyong utusan sa kahit anong gusto nyo upon your disposal, ay wala akong masasabi dyan. Ang dami yan eh. Nakabaril yan eh. O, di ba? Ikaw naman, Pastor Kibuloy, siguro nga, hindi ko alam kung anong kwento mo. Pero since may warrant ka, para wala nang madamay na ganyan, sumuko ka na. Alam mo, Pastor, kung talagang wala kang kasalanan, dito sa atin gumugulong ang hustisya. Tignan mo po yung nangyari sa akin. Andito na po ako, malaya na. Kapag nalampasan mo yan, mas magtatagumpay ka pa. So, I advise na kung ayaw mo sumuko sa pulis, dahil nakita naman natin pinaggagawa sa inyo, pwede naman siguro sa NBI. Bago na yung NBI director ngayon, si Judge Jaime Santiago, siguro naman mapoproteksyonan ka niya. At siguro naman mabibigyan ka ng ng fair trial. So again, General Torre, panawagan ko sa iyo to. Don't play God. Dapat general ka, i-anticipate mo na dapat walang casualty. At lagi mong tatandaan, baka singiling ka ng taong bayan. Again, General, don't play God. Kasi, alam mo, gumugulong ang buhay. Lumilipas ang panahon. Ilang panahon na lang, mawawala ka na, hindi ka na magiging general. Mr. Torre ka na lang. Hindi mo ba naisip na yung mga namatayan na yan, magtatanim ng galit sa iyo yan? Baka pagdating ng araw na Mr. Torre ka na lang at saka ka naman nila gantihan. Ngayon, kung yung kriminal ang hinuli mo, kahit binaril mo, walang problema. Kriminal yun eh. At the end of the day, wala kang na-accomplish, General Torre. O sabihin na nating false prophet si Kibuloy. As you said, sabihin na natin. Sinasabi mo, false prophet si Kibuloy. Agree ako sa'yo, General. O, sinasabi mo, false prophet si Kibuloy. Agree ako sa'yo. Bakit ang hindi? Ano naman ang kinalaman ng false prophet doon sa 7 namatay na taong simbahan? Taong simbahan pa rin yan. Kahit sabihin mo, false yung prophet nila. Religion yan. Registered na sa Pilipinas. Na yung Kingdom of Jesus Christ. Jesus Christ ay isang rehistradong sekta. Walang pinagkaiba yan sa born again. Walang pinagkaiba yan sa mga kung ano-ano mang church. Pati sa Mormon. Pare-parehas yan. Taong bayan pa rin yan. Walang kinalaman yung false prophet dun sa buhay na yon ng mamamayan. Ikaw ang may kinalaman dun. Kasi kung hindi mo nilusob, wala sanang namatay. Ngayon, General, kung yung ginawa mo na yan ay sinasabi nila na utos lang ng nasa taas, abay dapat nag-isip ka rin. Nanumpa ka na poproteksyonan mo ang taong bayan. Bakit mukhang taong bayan yung nasasaktan? O para naman sa'yo, Pastor Kibuloy, sumuko ka na rin. Oo, sumuko ka na. Hanggat di ka sumusuko, di ka ba naaawa dyan sa mga member mo? Nasasaktan, namamatayan. So, parehong may pagkukulang. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit ayaw mo sumuko. Nasa sa'yo yan. Pero isa lang yung alam ko today na may namatay na sibilyan sa pagpasok ng mga kapulisan natin dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Again, sa inyong mga pulis, lagi niyong tatandaan na numpa kayo na poproteksyonan niyo ang taong bayan. Magdahan-dahan naman kayo. Yun, at least sana doon sa nagtanong sa akin kung anong reaksyon ko, yun lang yung reaksyon ko. Wala nang iba. Again, at the end of the day, Pastor Kibuloy, siguro para matapos na lahat ng to, harapin mo kung ano yung ikinakaso sa'yo kasi hindi matitigil yan hanggat hindi ka sumusuko. So, humanap ka kung saan ka pwede sumuko para matapos na yan. At again, sa mga kapulisan, lalo na sa iyo, General Torre, don't play God. Tandaan mo, lumilipas ang panahon. Weather lang yan. Baka dumating yung araw, ikaw naman ang usigin. Pagka nagretiro ka na at naging Mr. Torre ka na lang, baka mamaya, alam mo yon, danasin mo kung ano yung ipinararanas mo dyan sa mga ordinaryong mamamayan dyan. Huwag ka magagalit sa akin, General. Hindi kita nilalait. Wala ako sinabing pangit sa'yo. Kung magsalita man siguro ako ng pangit sa'yo, siguro quits lang tayo. Ang dayo mo rin sinabi sa akin nun eh. Nung koronel ka pa lang. But don't play God, General. Respetado ko yung uniforme mo.
Wala ka namang accomplishment. Hindi mo naman nahuli. May namatay lang na sibilyan, nagkaroon ka lang ng casualty. Di ba? Both side, casualty yan. Kung walang casualty sa police, may casualty dito sa sibilyan, casualty pa rin yan. Pananagutan mo pa rin yan. Kaya huwag ka magagalit sa akin, General. Sinasabi ko lang. Baka mamaya, pagka-retirado ka na, Mr. Torre ka na lang, balikan ka ng taong bayan ng mga nasaktan. Ikaw din. Gamitin mo ng tama yung kapangyarihan mo. The next time, General, galingan mo pa.